ano, yung puno, yung lupa, yung dagat, ano pa, yung hangin, tama? Amen? Araw, yung buwan, lahat yan, atmosphere. Okay. Trumpets, dagat, lupa, dagat, fresh water, tubig, pang-apat, hangin. Diba? All this environment. Kaya nga, lahat matao ngayon, environmental issue ngayon Tama? Alam mo, pag nagsa-summit meeting, mabansa, ay tignan nyo, bantay nyo, sundan nyo. Lagi meron kaduktong dyan na environmental issue. Amen? Pag nag-ASEAN summit, ay may environmental issue. Amen? Pinag-uusapan nila yung boundary, yung border ng dagat, yung hangin, yung pollution, anong pwede natin gawin, 'di ba? Pag nag-meeting yung hindi lang ASEAN, meron pang meeting ng yung alam niyo yung G7, yung group of 7 na pinaka-advanced developed na bansa. Group of 7, United States, Germany, France, Japan, Italy, ano pa ba yung dalawa pa? Spain. Group of 7 yan na humahawak sila ng ekonomiya ng buong mundo. Pero alam mo, nasa likod ay kasi buong mundo pinag-usapan, so nandun sa likod ang World Bank, yung IMF. Lahat yan nasa likod kasi sila ang mag-ano ng pera. Sila magpapaikot ng pera dyan, mga kapatid. And look at what they're talking about. They're talking about environmental issues. Why? Apektado na, nakikita nila yung trumpets. Hindi. Kaso ang nakikita lang nila ay yung lang for their own self-interest. Tayo, pinakita ng Diyos sa atin yung trumpet. Bakit? Para makita natin yung patak ng oras ngayon. Asa na ba ang mga condition at kalagayan ng mga Hudyo? Amen? Pinakita sa atin ng orasan ng Diyos. Pag nakita mo, binigay ng Diyos, ng ating Panginoon, yung parable of a fig tree, pag nakita niyo yung puno na ito, at yung sanga, at yung mga dahon, then no, summer is nigh. At summertime is what? Harvest time. And harvest time is what? Harvest time, hinahawakan na ng angel yung sickle para anihin na. Amen. Praise God. Hallelujah. Unang ani is the one that's sitting in the white cloud. Hallelujah. One like the Son of Man, ang inaani ay itong nobya that's laying under the SON at nagiging mahinog na talaga, laying under the sun, and we're ripening up. Amen. Being called out. Tayo, hindi tayo tinawag sa trumpets. Amen? Tayo, hindi naman tayo ginather sa trumpets. Ginather tayo sa 7 kulog. 7 thunders is gathering this bride. Mga kapatid, the revelation of all those things na nakatago sa selyo, nakita natin ang revelation doon sa ages, lahat mga doctrine na pinervert niya. Amen? Lahat ng doctrine na pinagpapalit niya, add a little, bawas a little, di ba? Nakita natin. Doon tayo pinalabas ngayon. The revelation of the 7 thunders, the shout, turning into the voice, hanggang may akyat tayo doon sa trumpet, the last trumpet, to the marriage supper of the Lamb. Tinatawag tayo at inipon tayo sa 7 kulog. Ang mga Hudyo, inipon sa 7 pakakak, 7 trumpets, mga kapatid. And then the 7 vials will be what? God preparing itong lupa na dinungisan ng kaaway, linilinis siya ulit para pagpasok natin sa millennium, it will be a back to Eden condition. Amen? Naintindihan niyo, mga kapatid? Yung buong cycle ng ito, it's a completion, mga kapatid. Amen? 7 church ages is the completion of redemption. 7 thunders is the completion of the calling of the bride, gathering for the rapture. 7 trumpets is the completion ng mga Jews, maibalik sila sa lupain nila para pagdating ng true prophets, they will be called out, the remnant. Mga kapatid, praise God. And then, the 7 vials is the completion of God, mga kapatid, restoring Eden for the bride and the groom so that we can go back to the third-fold mystery ng 7 selyo. Amen? Remember, lahat ito, under the 7 seal, lahat ito lumalabas. Under the 7 seal, nandiyan ang 7 thunders. Under the 7 seal, nandiyan ang 7 trumpets. And under the 7 seal, nandiyan ang vials. Amen? Kaya nga sabi ng prophet, parang parang rocket yan, putok lang ng putok, putok lang ng putok. Mga kapatid, praise God, para makita natin lahat ng mabagay na ito. Lahat ito is all in sabi niya, all in a cluster. Magkasama, magkakumpul lahat itong mabagay na ito.
Amen? So we're just trying to bring them out para makita nyo yung buong picture. Para mas malinaw, mga kapatid, na makita nyo ang buong picture na ito. The first 4 trumpets, earth, sea, fresh water, and the air. 1/3. Bakit? Nandirito pa tayo eh. Hindi niya nyo, bakit 1/3? Kasi nandirito pa tayo. Amen? Hindi pa buong-buo. God's still dealing with the Jews as God's still dealing with the bride, calling the last predestinated bride, the 11th hour. Kaya 1/3 pa lang, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. And then when we go into the 5th, 6th, and trumpet, makita natin, 2 world war pinahintulot ng Diyos. Hallelujah. Alam mo, mundo natin ni minsan hindi nakaranas ng world war. Doon lang, 19. Biro, ang tagal, no? Ang tagal tumakbo ng civilization. Mula sa time ni Adam hanggang sa time natin ngayon, almost 6,000 years. Ni minsan hindi nakaranas ng mundo na talagang gera na buong mundo ay apektado o bahagi. Kaya nga tinawag na world war eh. Buong mundo apektado? Yes. Ni minsan hindi nangyari hanggang turn of the century, 1913 hanggang 1918, 5 taon. Buong mundo nasabak sa gera. Can you imagine that? So the only purpose was what? God was bringing back the Jews to their land. Ginamit lahat ng mga itong environment, talaga inipon, pinresure sila, itinulak sila. Mga kapatid, sila naman din ang mga matatalino nag-imbento ng mga ganun. Sipin nyo, mga Hudyo rin. Sipin nyo, ang ginamit ng Diyos, all these great, smart, wise scientists, karamihan ay mga Hudyo. Amen? Praise God. Or kung hindi Hudyo, may kinalaman sa mga Hudyo. Ganun lang yun. Amen? Praise God. See? Kaya nga, sabi ng prophet, may quote dyan na lahat mga World War I, World War II, ay lagi may kinalaman sa persecution ng mga Hudyo eh. Persecution. Alam mo, pag binasa mo yung Decline of the World Wars, World War I, mga matatalinong Hudyo ang kinuha ng mga bawat magkalabang kakampi. Mga matatalinong Hudyo. Para kung ano-ano mga pwede nilang imbentuhin, pwede nilang gamitin ng mga weapons of mass destruction. Mga Hudyo. Tapos sa World War I, kasi mga Hudyo nakakalat sa buong mundo, siyempre ang kanilang patriotism ay sa kanilang bansa. Di ba? May mga Hudyo na magkabilang, alam mo, World War I, sino ba magkalaban yan? France and Serbia. Dito kalaban nila is Russia, Italy, sila naman magkakampi, mga kapatid. Tapos may mga Hudyo na Russian, may mga Hudyo na German, may mga Hudyo na French. Alam mo, nakita mga Hudyo na sila mismo nag-aaway kasi obligado sila mag-pledge ng loyalty sa kanilang bansa. Makita mo? See? Hanggang naipit sila. Naiipit eh. Iniipit ng Diyos ang mga Hudyo. Praise God. At ginamit nga din yung matalino itong mga ginagawa. Disturbances of nature. Pero tanda natin, 1/3. Pero pagdating sa vials, nakita natin, buong-buo na. Sumuko na rin yung dagat. Sa dami ng mga pollution, sumuko na rin. Parang din yung dugo ng tao. Subukan nyo, lagyan ng, alam mo sa umpisa, bata hindi mo maramdaman eh. Yung malaso na pinapasok mo sa katawan, bata pa eh. Yung dugo mo medyo sariwa pa. Di ba? Pero subukan mo, tuloy-tuloy lang ng lason, mga alak, mga sigarilyo, kung ano-ano mga prosesong pagkain, pinapasok mo, yung mga instant lahat, ay pagdating ng dulo, amen? Kung hindi ka bigyan ng Diyos ng biyaya, ay yung dugo mo ay pupuno rin ng lason. Pero sa mga anak ng Diyos, kung wala naman kayong choice, at yun naman ang inaayuda sa inyo, madalata lahat ba instant noodles, huwag nyo lang kalimutan, ipanalangin yan. Amen? Kasi kaya ba linisin ng Diyos lahat yan? Kaya pa rin niya linisin kung yan na lang ang nandyan. Tama? Praise God. Hallelujah. Just give the glory back to God. Because He is still Jehovah Jireh and He supplies. Amen? Praise God.
Para ang dugo natin ay laging maging sariwa. Kung ito man ay nadungisan man, ito man na nahaluan, ang Diyos naman ay may proseso rin. Parang yung dagat, may proseso yan para mag-self-cleansing. Alam niyo ba yun? Yung dagat may proseso mag-self, kaya linuluwal, sinusuka niya man dumi, etong dugo rin meron din. Kaya nga part ng trabaho ng dugo, di ba sinabi ko sa inyo? Transport, ano pa yung isa? Naglalabas din ng dumi. Nilalabas din ng dumi yung dugo. Amen? Dadaan yan sa mga kidney nyo, dadaan yan sa mga gallbladder, ayun ay mga ano tawag, organs na dinisign nyo ng Diyos para salain at ilabas yung madumi. Di ba? Praise God. See? Yung mga liquid waste natin, yung mga ihi, ano liquid yan, hindi. Liquid yan na nandan lahat, na sinala na, madumi na lang. Praise God. Hallelujah. See? Alam mo yung dugo natin, minsan mag-research din kayo. Parang nagiging doktor na rin tayo minsan. Alam mo, dugo natin ay ang malaking composition ng dugo ay plasma. Tama, plasma. At ang malaking composition ng plasma, 99% tubig. Sipin nyo, tubig. Kaya gusto, paano nagre-replenish ng dugo? Inom ka ng maraming tubig. Pag nag-blood transfusion ka, pag nag-donate ka, inom ka ng maraming tubig. Papalitan yan. Dinesign ng Diyos yan para yan maging sariwang dugo. Gano'n lang yun, mga kapatid. See? Kaya problema ba, pagdating ng third vial? Problema kasi pati yung sariwang dugo, tubig, wala na rin mainom. O, sipin nyo. The fresh water ay naging naging dugo. Anong inumin kaya ng tao kaya? Kapatid, see? Of course, they can, alam mo, yung mga matatalino, maybe pagdating sa konting panahon, mga kapatid, tanda natin, all these vials, sabay-sabay bumabagsak. Hindi tulad ng tinitake natin, ikala natin isa-isa binabagsak ng Diyos. Hindi, itong mga vials, sabay-sabay binabagsak ng Diyos. Kasi yung 4 na vials, it will be these 2 prophets that will be on earth calling those vials. Akala natin, Hudyo lang apektado. Amen? Sa mga vials na yan, pati ang Gentiles, di ba? Because Elijah is a prophet to all nations. Kasama ba sila dyan? Kasama sila sa babagsakan ng salot. It will be a big environmental issue, mga kapatid, lahat. Kasi ang dagat sumuko na. Yung tubig, saan, di ba, we took up all the verses, paano dinesign ng Diyos yung ecosystem, di ba? Paano ang Diyos may natural system, paano, para tayo kasi, di ba, usong-usong ngayon, lalo pag may bagong sanggol, gusto nila, distilled water. Hindi lang mineral water. Kasi ang mineral water, dumadaan lang sa filtration. Mga 16 stage na filter. Pero pag distilled water, talaga lahat ng dumi tanggal. Kasi di ba, pinapakulo, nagiging usok, tapos kino-condense para maging tubig na tanggal lahat ng Kaya ang tawag nila, distilled water. Yung walang kasamang dumi, yan ang pinapainom. Lahat, pati, alam mo, pag distilled, pati mineral tanggal. Tama ba yun? Di ba? Pati lahat ng mineral tanggal din. Mga kapatid. Pero ang Diyos may natural proseso pag-distill, di ba? Kaya nga yung araw, sabi ng kwento, di ba, binasa ko na sa inyo ang quote, I don't have time to pick up all the quotes. Yung araw ay kapangyarihan ng Diyos para lahat na matubig sa dagat ay umakyat doon sa taas at maging ulap. Amen? Water vapor. Tapos ang ginagamit ng Diyos ay yung hangin para dalhin. Di ba? Mapansin niyo mga ulap, tumatakbo o hindi? Tumatakbo yung ulap Di ba? Tumatakbo ng pamagitan ng hangin. Tinatakbo ng hangin yan. Amen? So the air, the winds, under the vials, mga kapatid, iba na ang klaseng kilos niyan. Pero dito, sa time natin, ginagawa ng Diyos, ecosystem niya, tinatakbo yung mga ulap doon sa lugar na kailangan, kung saan niya gusto ibagsak yung ulan. Kaya nga, pag sinarado ng Diyos, yung ulap, sarado. Ang bagsak sa lupa ay drought, tagtuyo. Tama?
Pagtagtuyo, lahat ng mga halaman, apektado, puno, apektado, pagkain, apektado lahat. Nakita niyo yung cycle? Tapos kung gusto ng Diyos, bubuksan niya yung gripo at yung mga ulap na yan, iitim, kokondense, bibigat, babagsak. Babagsak niya doon sa bundok at bundok pagbagsak, dadaloy doon sa valley, dadaan doon sa, di ba? Nakita ni Haring Solomon, nakita rin ni Haring David, doon sa nabasa natin, Psalms and Proverbs. Yun ang daloy ng mga ilog at ang ilog, dadaan din, babalik din ng saan? Babalik din sa dagat. Ikot lang ng ikot yan. Yan ang proseso ng Diyos ng evaporation, condensation, para ang tao, lahat may mainom tayong tubig na sariwa. Amen? And it has been going on for 6,000 years. Amen? Pero ang ginagawa ng kaaway, sinisira niya lahat ng mga circulation at ecosystem. Diba? Kaya nga alalang-alala sila ngayon. Diba? Mga deforestation, lahat mga puno inaalis. Kasi may kinalaman lahat, mga rainforest, lahat na kinakalbo na nila. May kinalaman lahat yan sa God design para sa mundo natin na ito, paano mabalanse lahat ng mga ecosystem natin dito. Kaya lahat mga tao ngayon, issue ngayon ay environmental, ecosystem, ganun, pollution, air pollution and all that. Bago ka makarehistro, ay kailangan dumaan ka sa emission test. Di ba? Kasi nag-alala na, ang mga tao nag-alala. Alam mo kailan lang nag-umpisa mga yan? Ito lang, mga huling dekada lang. Diba? When man starting to get conscious na sobra na rin, nadudumihan ang lahat ng environment natin, yung hangin, yung tubig, yung dagat, lahat. Mga kapatid, they are starting to be aware. Pero alam mo, dahil sa laki na ng kanilang mga nagawang damage, ang laki na ng mga plantang tinayo nila na lahat, karamihan ng mga planta, di ba? Kaya nga, saan ba yung sinabi na, sino nagsabi? The other day, nung punta kami, kay Brother Albert, let's pray for Brother Albert pala. Diba? Yung dinaanan natin anong ilog yan. Nasabi, so Guinness Book of Record, pinakamaruming ilog daw sa buong mundo. Sikat ang Pilipinas. Pero sikat sa pangit. Pinakamaruming ilog sa buong mundo. Anong ilog yan, Brother Mark? Tulyahan. Malapit yan sa inyo. Malapit, no, sister? Dinaanan namin yan. Guinness Book of Record. Bakit? Kasi, lalo na Pasig River, ay lahat kasi ng malalaking planta nandun. Mapansin nyo, yung tinatayo nila kasi itatapon na lang nila mga waste nila, mga chemical, diretso dun sa dagat. Diba? Ngayon, mga environmental issue, bago ka kailangan may water treatment ka, inspectionin ka, ganun. Kung hindi, sasarhan ka. Diba? Bawal na magtapon ngayon sa dagat, sa ilog. Diba? All these things. Man is becoming conscious sa kanyang talino, sa kanyang moderno, sa kanyang ekonomiya, nagtatayo ng kung ano-ano mga malalaking mga manufacturing plant. Lahat tinatapon na ngayon sa ilog. Diretso din mo sa dagat? Diretso din sa dagat yan, mga kapatid. Kaya dadating ang time, dagat ay susuko. Patay na. Blood of a dead man. Lahat ng mailog, lason na. Bakit? Naging dugo Hindi mo na mainom, mga kapatid. Pwede ba gawin ng Diyos yan? Pwede. Masa pinahintulot lang niya yun. It will be man destroying himself. Sabi ng, God does not destroy anything. Gagawin ba ng Diyos siya sadya niyang sisirain ng kanyang napakagandang creation sa Genesis? No. It is Satan using man's wisdom, civilization, and science, destroying the perfect Eden of God. Kaya yung apat na vials, just like yung apat na trumpet, mga kapatid, all ay issue ng earth, di ba? First vial ay bumagsak saan? Pansinin niyo, saan bumagsak yung first vial? 16:2? Saan? The vial was 16:2. First vial. Is that the first vial? 16:2? Upon the earth. Kasama ba ito? Kaya mga sword, no ism so. Especially upon those men that has the mark of the beast and worship. Earth, apektado? Earth, lupa. Second vial, dagat. Tama, just like the second trumpet. Third vial, ilog, just like the third trumpet. Fourth vial ay Tingnan mo, araw. Fourth vial is Revelation, baba mo pa.
Sige pa, verse 8. Yep, the fourth vial. Araw. Pag sinabi araw, kasama malahat ang mga hangin natin. Kasama yung air na dinadaanan ng ng sinag init ng araw. Amen. Tingnan mo, ang kaibahan nito sa fourth trumpet, tingnan natin Fourth trumpet, Revelation 8, yung nabasa natin kanina. Revelation 8 verse 12. Tama ba? Fourth, 1/3 lang ng araw. 1/3 lang ng buwan at 1/3 lang ng between. Kaya yung araw ay 1/3 lang na bahagi ng araw ang madilim at hindi nagliliwanag. Alam mo, ito result ng result ng sobrang air pollution. Tama? Sobrang air pollution ng tinatapon ng tao lahat ng mga pollutants sa hangin. Kaya nga alam mo, sobrang kapal, hindi na nakakatagos na yung init ng araw. Kaya nga nagkakos ng pag hindi tumatagos, ng init, natatrap na yung init, kakos ng global warming. Lahat yan affected. Ikot lang ng cycle ng talino ng tao na hindi naman nila iniisip yan na mangyari, pero nangyari. Amen? See? Praise God. Hallelujah. So, makita natin all these 4 vials, lahat yan is the environment na kinabubuhay ng tao, na kailangan ng tao para mabuhay. Tama? Dagat, tubig, lupa sa pagkain, at hangin para mahingahan siya. Kaya nga tinan nyo, yung cycle din na ginawa ng Diyos na para sa para sa hangin, para sa tao, malanghapan, ay affected sa mga puno, affected sa mga damo, affected sa mga lahat ito are oxygen generating air. Amen? Hindi naman sila aandar yung mga halaman kung wala naman araw. Di ba nag-aral tayo? Yung tinatawag ng science, biology, botany, wala, photosynthesis. Photo is light. Light na galing sa araw. Yung light na galing sa araw na inaabsorb ng mga halaman, mapuno, ang photosynthesis ay isang proseso kung paano ay sinasama ng sa design ng Diyos sa mga halaman para magkaroon sila ng pagkain din. Ang halaman kailangan ng pagkain to manufacture their food. Di ba? Kasama ba yung araw dyan? Apektado ba? Ayan, apektado. Sa trumpet, pero 1/3. Pero pagdating sa vials, mga kapatid, ay, hindi na 1/3. Wala na tayong mabasang 1/3 sa vials, no? Without mixture, indignation. So, first 4 vials, nakita natin, tao, sinisira na yung environment. Susugan pa ng 2 prophet. Isipin nyo, sususugan pa ng 2 prophet ng mga salot na ito. Mga kapatid, isipin nyo. Kayo na mag-isip kung paano. Diba? Paano mapupuno ngayon? Kasi this is the wrath of God ngayon. Being poured out without mixture. The wrath of His indignation na binubuhos dahil ang tao ngayon ay nasa mata ng Diyos, ito lahat ay ayaw na magsisi, ayaw na magrepent, ayaw na tanggapin lahat ng provided way ng Diyos. Mga kapatid, see? Alam mo, pagdating ng vial, ginabagsak na ng Diyos yung mga sakit, binabagsak na ng Diyos, pinapahintulot na yung mga sores, yung mga ganyan. Maski saan sila pumuntang doktor, yung matatalinong doktor, hindi kaya maghanap ng lunas pagdating ng vial. Bakit? Salot ng Diyos yun . Amen? Praise God. Diyos na mismo. Nabasa natin ba ang Revelation 16? Sige nga, baba mo ng konti. And men's were scorched with great heat. Bakit? Yung araw, Diyos pa rin ba ang gumawa? Yes. Ginulula ng science yung
natural laws ng Diyos. And then, anong ginawa nila? Instead na mag-repent at instead na lumapit sa Diyos kasi bakit? Diyos lang ang kaya nga may message ang prophet, God's provided way of healing. Diyos lang ang may provision para sa kagalingan ng tao. Ang medical doctor, walang ni isang doktor magke-claim, kung totoong doktor yan na kaya siya magpagaling ng tao. Tama? Wala. Wala. Kung meron man, quack doktor yan. Wala kasing doktor. May lakas ng loob na kaya magpagaling ng tao. Kasi maski anong galing niya, kung hindi pagalingin ng Diyos, hindi yan gagaling. Kasi ang kagalingan ay galing lang sa Diyos. God's provided way. Kaya pagdating dito sa mga salot, instead na magsisi, magrepent, alam mo, pagdating ng vials, I will tell you something, mga kapatid. Pagdating sa vials, wala ng God's provided way for healing. Wala na. Kasi ang ibabagsak ng true prophet, wala nang tawag dito, tulad ng ginagawa ng seven angel, magkakaroon ng napakalaking mga krusada at magkakaroon pa ng healing campaign. Wala na, mga kapatid, praise God. Ang tatawagin na lang dyan ay mga predestinadong 144,000 at mga foolish virgin. Yun na lang tatawagin doon. All the rest, mga kapatid, pag natamaan yan ng ganyan ng... Sino pala may kapangyarihan sa salot? Pakibasa nga, mga kapatid. Ang kanilang binablaspheme the name of God kasi yan lang ang may kapangyarihan sa lahat ng salot. Amen? At hindi nagrepent at nagbigay sa kanya ng kapurihan. Imagine nyo. Nakikita na nila lahat na ito. Vindicated na ng Diyos yung two prophets sa time na yan. Kung paano ng Diyos vindicated sa time natin ngayon, yung prophet natin, na yung ang isang pinakamalaking salot sa buong mundo ngayon is what? The plague of cancer. Hindi yung COVID kung ano-ano, mga kapatid. Yung COVID, gumagaling Tama? Pag pinahintulot ng Diyos. Pero yung cancer, alam mo, isang way lang ang provided way ng Diyos sa cancer. Bakit kaya binigay ng Diyos? At sabi ng message, and even specified cancer. Sipin nyo. Only God's provided way. Cancer. Itong mensahe na ito, wala nang iba. Mga kapatid, I tell you. Amen? Do you believe that? Mga kapatid, only God's provided way for healing. Cancer. Because even mentioned it in particular, sabi ng prophet talaga, even mentioned cancer. Kasi yan ang talagang, sabi, if you can get the people to believe, mga kapatid, nothing will stand before you, not even cancer, mga kapatid. Anong age tayo ngayon? We're living the age of cancer at the crossing of Leo the lion, at the cupping of Leo the lion, which is the second coming of Christ. Nandito tayo ngayon, mga kapatid. Kaya specified talaga ang cancer, mga kapatid. Hallelujah. Amen? So first, for vials, dumating sa sukdulan na, mga kapatid, kung paano Satan is setting up his Eden on earth. Amen? Sinipa siya sa langit, binigyan siya ng sariling dimension, hindi siya kontento, umakyat dito sa lupa, at gusto niya i-establish yung kaharian niya dito for 6,000 years using man's wisdom, knowledge, environment, science, education to set up his kingdom hanggang pagdating sa dulo, nasilip na ni Pablo, he, as God, seated in the temple of God, is being worshipped na hindi na mamalayan na matao, mga kapatid. He preached that sa anong message? Why we are not a denomination. Mga kapatid, isipin nyo. Amen? Hallelujah. Praise God. The image of the beast. Amen? Inakyat na ang sarili niya rito sa lupa. Kaya nga sa
message ang Souls in Prison, sabi niya, hell ay binuksan ng kanyang bibig at umahon na rito sa lupa. Enlarge its mouth at nandito ng impyerno dito sa lupa na, mga kapatid. Kaya under that sixth trumpet, 200,000 demon spirit, amen, umakyat na. Under the fifth trumpet, tingnan nyo, ay, nung umakyat, under the fifth trumpet, that's Revelation 80, kaya tingnan mo, anong anointing ang nagdala sa buong mundo para magkaroon ng gera buong mundo? World War. Revelation 8, 8, fifth trumpet, 9 na pala. Okay. Fifth trumpet, chapter 9, verse 1, the fifth angel sounded me between a star fall from heaven, mga kapatid. Hallelujah. Unto the earth. To him given the key of the bottomless pit. Sino ba yung nakita at sinabi ng ating Panginoon, I saw him falling, a falling star on the earth. Sino? I saw Satan. Amen. Praise God. Binuksan, binigyan siya ng karapatan, may susi siya. Saan? Sa bottomless pit para umahon, mga kapatid. At tingnan mo, ito yung pag-ahon niyan, ang kanyang anointing. Okay, mga kapatid, nakita mo yung araw at yung hangin, exactly going back to the four trumpets, mga kapatid. Diba? See? Ang araw, yung hangin, darkened by the reason of the smoke of the pit. Mga kapatid, praise God. And came out smoke, locusts upon the earth, and upon them was given power, parang scorpion on the earth to have power. Alam mo, ito yung mga effect ng World War I, yung mga chemical bombs, yung mga mustard bomb, mga chlorine bomb, itong anointing ng mga galing sa bottomless pit na parang mga locust. Mga locust, ano ba ang kinakain? Mga green, di ba? Yung mga puno, mga damo, inuubos nila locust. Kaya, amen? Ang anointing nila. Amen? At ang scorpion, na tinulad din sa scorpion. Amen? Na pag nag-sting yan sa katawan mo, mga kapatid, ay parang lason yan, hindi. Parang lason. Effect ng mga yan eh. Mga tao sa kwento ni Branham na nagsusot ng mask dahil sa mga mustard and chlorine bomb. Ang mask nila, hindi yung parang mask na sinusuot. Ang mask nila talaga yung parang buong helmet na ito lang nakikita. Tapos, finifilter yung mga chemicals, mga kapatid. Praise God. Now, remember, the fifth trumpet is World War I. Amen? Amen? Effect. Dinala ng binuksan yung bottomless pit, inanoint ang buong mundo para maggera, mga kapatid. See? Pero, tingnan mo, ang hindi apektado, yung mga may seal ng Diyos. Turn of the century, the 11th hour worker, the bride being called, mga kapatid. Praise God. Iingatan ng Diyos yan. Amen? See? God will always protect His own. I will never leave you. I will never forsake you. Amen? Praise be the name of God. Hallelujah. And then, sabi rito, hallelujah, fifth trumpet pa rin. Ito yung hirap ng torment, mga kapatid, if you are victim ng mga ganun. Ng mga chemical, unti-unti, ang hirap, torment, parang scorpion, ang hirap, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Ito dito sinasabi na mas gusto pa sila mamatay. Ganun kahirap. Men shall seek death, hindi mamatay. Death shall flee from them. Remember, this is only affecting all those that has the mark. Amen? Pero hindi pa puro to kasi that we're still under the trumpets. Binubuksan ng Diyos ang paraan para mga Hudyo ay bumalik.
sa kanilang lupain, ang kanilang hair. Alam mo, itong mga effects ng mga chemicals, effect ng lahat na ito, ay ano? Ang tao, mga isip nila, apektado, hindi. Wala na sa tamang isip. Amen? Tingnan mo ito. Okay. Bakit lagi nila nilalagay pag yung mga mahilig magsigarilyo pa? I hope wala na dito Kasi bakit? Yung sigarilyo, galing din yan sa damo, hindi. Galing yan sa damo, tobacco leaves. Amen? May narcotics lang yan, may nicotine. Tama? Kaya nga, ang sabi ron sa warning, the Surgeon General ay nakatuklas na smoking is dangerous to your health at will cause cancer. Cancer. Kwento ng prophet naman, kinuha nila, di ba? Yung pagbuga daw doon, dinaan nila sa tissue, pagbuga, kinuha yung nicotine sa pamagitan ng parang cotton bud, tapos pinahid sa likod ng daga. After ilang araw, grabe daw yung mga cancer na tumubo doon sa daga. Kaya nga, warning, Surgeon General, di ba? Pero matao, maski may warning, ay wala pakialam, sige lang. Bakit? Kasi ang isip nila, nabaluktot na, tama? Pakita mo lang, men, tapos insane. Tao. Tapos itab mo lang, insane. Tingnan natin, anong sinasabi ng prophet? Okay, sige nga. Next quote. Sige pa. Wala na? Ayun. Pagdating ng vials, sabi, will show, ipapakita? Those hideous things, itong binabasa natin, after a while. Amen? Sobrang they will imagine, nakita nila yung malanggam kasing laki daw ng bundok at mga tormenting women. Itong binasa natin, mga locos ng haba ng buhok. Sino ito torment? Mababae na mahilig magputol ng kanilang buhok. Tama ba? Hanging down, mahaba ang ipin like a lion, parang vampire. Like a lion, stinger, so forth, torment the men upon the earth. Pero pagdating daw, it will be too late. Bakit? Time na ng vials. Pero we're reading the vials out of the trumpets kasi binasa ko sa inyo, 5th trumpet. Tama? Hallelujah. So under the 5th trumpet, science has already developed yung mga chemicals and all that to make people insane. Tama? See, they will be seeing sabi ng prophet. Trabaho ba ng science yan? Trabaho ng science. Making people insane. Wala na sa tamang isip. Amen? Praise God. Tingnan mo under the 5th trumpet, let me see. May hari sila sa verse 11 of Revelation 9. May hari at ang pangalan ng hari ng bottomless pit binigay pa. Hebrew, Abaddon. Greek, Apollyon. Mga kapatid. Ano ibig sabihin? Destroyer. Pag pindot nyo, pindutin mga natin kung ibig sabihin ng Hebrew, Abaddon. Pindutin mo nga, yun. Anong ibig sabihin yan? Origin. Sige nga, ano ibig sabihin yan? Destruction. Place of destruction. Angel, prince of the minister of death na gumagawa ng kaguluhan dito sa mundo na ito. Amen? Nabanggit yan ni Haring David sa kanyang Psalms. Amen? Psalms 88:11, mga kapatid. See? Praise God. Hallelujah. Glory. May hari sila na umahon na rito. Ibig sabihin, sineset up na niya ang kanyang kaharian dito. Sineset up na niya. Hell has opened its mouth at umahon na raw dito
sa lupa. Because under the fifth trumpet, binuksan ang bottomless pit. Under the sixth trumpet, World War II, tingnan nyo. I'm closing. Tingnan nyo, World War II, nandyan na naman ang river Euphrates sa verse 14. The six angels sa verse 13, tingnan mo, verse 13, sixth trumpet. Kausap niya yung apat na kapangyarihan sa golden altar, the four horns. Verse 14 ay ano? Sabi dito, ito yung may kapangyarihan saan? Doon sa apat na sulok, no? Praise God. To the sixth angel na may trumpet, pakawalan na yung apat na anghel na bound in the great Euphrates River. Mga kapatid. At pinakawalan nga. Ito ay World War II, eksakto. Prepared for a day, a month, a year to slay a third part. Kaya casualty. Makita nyo, casualty ng World War II. Makita nyo. Hudyo lang, ilan milyon ang pinatay? 6 na milyon ang pinatay. Amen? Sinong ginamit dito para pakawalan ang apat na anghel dito sa lupa na ito? Let's read that quote. Feast of the Trumpet. Loose. Lagay mo lang loose. L-A-E-D yan, ha? Loose. Lagay mo lang D kaya. Tapos lagay mo Hitler, Stalin. Okay na yun. 2 quote lang pala. Akyat mo konti. Feast of the Trumpet. Under that sixth trumpet na binasa ko sa inyo, pinakawalan kanino? Loose on the Jews. Persecution of the Jews. Supernatural devil. Ilan taon? 2,000 years. Bound in the great Euphrates River. Loose. Sino? Ginamit sa lupa? Stalin, Hitler upon the Jews. Sabi ng iba, hindi naman Roman yan. The same spirit. It's done the same thing they did to the Christians sa old pagan Roman days, sa time nila mga Nero, sa time ng ng mga Roman Empire. Mas marami lang silang pinatay nung time na yan. Ilan? 68 million ang pinatay nila. Tama? That Roman spirit, that pagan Rome, papal Rome, 68 million. Si Hitler, 6 million. Imagine, under the sixth trumpet, mga kapatid, turn loose on the Jews. Mga kapatid, see? That was a trumpet. River Euphrates. Tingnan natin. Nandito ba sa quote na ito? First quote ba yan? Second quote. Yan ba yan? Pareho pa rin. 200. Second quote na yan, no? Yan. 200,000. This would be 200 million. Spiritual demons. Saan nag-umpisa? Rome. Germany. Hitler. Notice, over the Bible, they receive power. Never receive power as a king. Pero mga mga diktator. Hindi yung talagang kinorona, kundi diktator. A dictator is not a crowned king, mga kapatid. Amen? Ibig sabihin, inangkin lang nila. Hitler, ganun yan. Inangkin lang niya. He was a dictator of the Third Reich. Mga kapatid, praise God. Diba? Nakwento ko na sa inyo, di ba? Meron silang secret kasunduan ng Pope ng time na yan. They even called it, I forgot what they called that, covenant or contract na pinagkasunduan nila. Pinirmahan ng Pope, ang layunin ng Pope para hindi niya saklawin yung mga Catholic sa Germany. Amen. But we found out later on that this has that same spirit, galit sa mga Hudyo. Amen. That anti-Semitic spirit that was with Hitler,
That was with Mussolini, with Stalin. That was with the Herod of old. Sa time na yan, ilan mga milyones din ng mga bata at mga Hudyo pinagpapatay. Tama? Amen? Naalala mo yung mga astrologers na nagpunta sa Jerusalem, tinanong yung hari, "Where is he, King of the Jews?" Sabi niya, may ibang hari kaysa ako. Tapos inalam niya, kailan niyo ba nakita in between? Tapos, okay. Sabi, kinuwenta-kwenta niya, siguro mga 2 taon. Kaya lahat mga bata, 2 taon, pinagpapatay ni Herod. The same spirit na nandyan kay Pharaoh sa unang Exodus, pinagpapatay yung mga Hudyong bata. Na-escape lang si Moses. First Exodus, second Exodus, meron din. Tayo na saan? Nasa third Exodus, bago ibagsak itong tribulation. May itatakas ang ating Panginoon, yung kanang nobya. Parang yung kwento, sabi mo, parang yung kwento ni Romeo and Juliet, di ba? Nasa hating gabi. Kasi this is the greatest love story. Amen, praise God. Itatakas niya ang kanyang nobya. Mga kapatid, mula saan? Mula sa bangis at ng mga Roman spirit na yan. That mother of harlot. Mga kapatid, that pinakita ng judgment ng anghel na ito that is holding the vial. Diba? Last verse, last quote. Revelation 17:1. One of the angels that had the 7 vials, "Come, I will show thee the judgment of the great whore that sitteth among many waters, with whom the kings of the earth have committed fornication, and inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication." Mga kapatid, yung alak, yung kanyang sariling revelation. Amen. Hallelujah. Lasing, mga kapatid. Kings of the earth, inhabitants of the earth, lasing. Verse 3, nung dinala siya doon, sa spirit into the wilderness, babae, sit upon a scarlet-colored beast, punong-puno ng names of blasphemy, 7 heads and 10 horns. Verse 4, etong babae, purple, scarlet-colored, decked with gold and precious stones, pearls having a golden cup in her hand, full of abominations and filthiness ng kanyang fornication. Ano nakasulat sa kanyang ulo? Mystery Babylon, the great, the mother of harlots and abominations of the earth. Tingnan natin, paano in-identify ng message itong angel na may hawak. Pakitype mo lang. Ano ba yung nakalagay dyan kanina? Mystery Babylon? Mystery Babylon ba yan? Mystery, nakasulat sa kanyang ulo? Mystery Babylon. Tingnan nga. Ilan? 18. Ang dami, no? Okay, sige, bale. Ang naalala ko lang yung title. 5 identification. Sige nga. 5. Yan. Sige nga. Yan. Okay. Okay, akyat mo konti. Akyat. Sige pa. Ayan. Yan ba yung talata? Upon her forehead was a name written, Mystery Babylon, the great mother of harlots and abominations of the earth. Watch! We will all agree. And Romans' own book, sarili nilang aklat, the Catholics' own books agree na yung babae na yan, that is sila mismo nagsabi sa kanilang mga aklat, that is the Roman Church. Their own books would agree. Saan? Ano yung aklat? Facts of our faith. Na may-ari daw isang pare na a Catholic converted.
Tapos yung kanyang anak ay pare. Itong sister na ito, anak niya ay pare. Tapos yung pare, may ganun na aklat. Tapos binigay kay Brother Branham. Binasa nga niya. Amen, praise God. Tapos, tinawag siya ulit. Pinabalik siya sa Catholic Church. Binabawi niya ang aklat. Ayaw niya, isole. I wouldn't let her have it. Tinago niya, as an evidence. Na sila mismo, ang kanilang libro, ay agree na itong babaeng patotot ay ang sarili nilang church. In the facts, in the, aklat? Facts of our faith. Nakasulat. The mystery Babylon. Sa blasphemous name, isa-isa in-identify ng prophet. Ano ba itong names of blasphemy? Meron ba? Tingnan mo. Meron ba? Blasphemous names? Wala na. Sumelyo na. Nasa selyo na, no? Ang dami naman niya. Okay, I think blasphemous name is 1962. Hanapan natin ng ibang keyword. Okay, ang last quote na uling tawad. Okay, ano sabi dito? Names of blasphemy ba? Sa Revelation 17. Ano ba pagkasabi dyan? Nasa ulo. Sabi rito, verse, ano ba? Names of blasphemy? Verse to? Ayun, verse 3. Names of blasphemy. Yan. Copy-paste mo lang yan. Tingnan natin ang sabi ng prophet. Names of blasphemy. I-paste mo muna. Yan, paste mo. Yep. Meron? Tingnan nga, blasphemous names. Yep. King James. Full of names of blasphemy. Sige nga. Baba natin. Tingnan mo. Sige nga. Isa-isa niya. Diglot. Okay. Sige nga. Tingnan natin. Ano bang paliwanag niya dyan? Sige, itong babae. Lot different from names of blasphemy. Blasphemous name. What is it? Ito na. Harlots, mother of harlots. That would take the Roman Catholic Church. Sige nga, baba. But full of blasphemous names, Inisa-isa niya. Kaya na magbasa. Lahat calling them church. Blasphemous name. Lot of difference between names of blasphemy and blasphemous name. Call themselves the Church of God. Represent themselves before the world. Pero anong ginagawa nila? Carrying on, parties, drinking, ganon, soup, suppers, everything. Mga kapatid, isa lang church talaga. Yung totoo. You're born into it. Mga kapatid. Washed by the blood of the Lamb. Amen? Praise God. Isa lang ang cleansing power. Dugo. Kung paano yung dagat, ginawang dugo, dapat may sariling cleansing power. Tayo rin, may sariling cleansing power. Amen? Praise God. Pero kailangan dugo ni Kristo. Amen? Kaya nga sabi niya, ang born again, tingnan mo huling tawad ulit. Last quote. Tingnan natin. Talking about blood. Sabi niya, sa message niyang this is how tinulad niya yung isang tao na ipinanganak talaga at yung effect ng dugo ni Kristo sa atin. Amen. Praise God. Glory. Sa message niya, okay, let me just get this quote for you.
Okay. Identification of Christ in all ages. Sabi rito. Okay. We are Christians by birth. Kaya nga kailangan isilang ka rito, hindi ka pwede magpamiyembro dito. Christian by birth. We are Christians, may S, by birth. That, anong title? Okay, tama. Identification of Christ. That makes us new creatures talaga. Old nature. You cannot be Christians sa old nature. Kaya talagang you need a new creation, a new soul. A new soul is a new creation of God. Sabi niya, that's the reason today we have so many calling themselves Christian, yung mga blasphemous names na sinasabi. Living any kind of life. Never experience that born again. That's something that changes you. Anong tinulad niya? That takes the life out. Di ba nasa dugo ang buhay? Kukunin mo yung parang dugo. Like pulling the blood out of a man. Let's say, ang blood type mo, like si Pastor, type B. Okay. Kunin mo lahat ng type B na sa katawan mo. And then, putting in another type of blood in him. Ganun pala. Parang blood transfusion ba? Palitan talaga. Di ba? Di mo ang kanyang larawan? Tanggalin lahat ng lumang dugo at palitan ng bagong dugo. Kaya type B ka, naging ano ka na? Type C ka na kay Kristo. Amen? C for Christ. Praise God. Putting another type in him. Pulling the old life out of man, injecting the life of Christ in the believer. Then he becomes a new creation. Kaya talagang palit, hindi. Palit, totally palit yung buhay, yung dugo, yung kaluluwa, yung nature. Mga kapatid, praise God. Hallelujah. Amen? Yan ang larawan at nilarawan niya yung dagat sa dugo. Nilarawan niya yung mga fountain, bukal, dugo. Because gaano kahalaga ba yung dugo sa tao? Bakit binagbabawal ang dugo sa pagkain? Because the life is in the blood. Amen? Praise be the name of God. Hallelujah. So salamat tayo sa biyaya ng Panginoon. Tanda mo, all these 4 vials that comes out of the 4 trumpets has to do with what? Itong environment na ating kinabubuhayan. Yung lupa, yung dagat, yung tubig na iniinom natin, yung hangin na pinolute, sinira, nilason ng tao rin sa kanyang modernong science, modernong manufacturing, plantang, modernong mga discoveries, invention, and all these things, mga kapatid, polluting the air, polluting the water, polluting the ocean, lahat, polluting, pati ang lupa, polluted. Kaya ano kailangan nila gawin ngayon? Para umusbong yan, maglalagay sila ng mga chemical fertilizers. Diba? Instead of mga organic, ginawa nilang mga chemical kasi gusto nila. Alam mo saan napupunta yung chemical? Ina-absorb ngayon ng mga pagkain, ina-absorb ngayon ng mga damo, ng mga puno, napupunta dun sa bunga, napupunta sa dahon, pagpasok mo sa katawan, puno na rin ng lason. Liban na i-filter ng Diyos sa panalangin at pananampalataya natin. Amen? Outside of God, we are hopeless. Amen? Let's all stand. God bless you. Praise be the name of God. Hallelujah. Wonderful Jesus. Do you love the Lord? First 4 vials. Mga kapatid, pati hangin. Remember, the air ay pinopollute ng tao. Kaya magdidilim. Pero pagdating sa 4th vial, tumatagos na yung init. Yan ang tinatawag natin mga ozone hole. Tumatagos na. Kaya pagdating ng 4th vial, ang mga tao, sinusunog na ang kanilang katawan. The 4th trumpet, dumilim. Tingnan mo yung, niyan, dumilim, tapos 4th vial, tumagos naman yung init.
at sinusunog na ngayon ang katawan ng tao. Pero hindi pa rin sila marunong magsisi. Hindi pa sila marunong tumawag sa Panginoon. Hindi pa sila marunong mag-repent at magbigay ng kalwalatian sa ating Panginoon. Amen? Look at the insanity of people pagdating ng vials. There's no more healing. No more sea. No more blood. Mga kapatid, na effect ng dugo ni Kristo, bagkus blood of a dead man. Bagkus lahat ng tubig inumin, ay naging dugo na, lason na. So, salamat tayo. Biyaya ng Panginoon sa atin, pinapakita sa atin lahat mabagay na ito. Amen? Pagdating ng vial, pagdating ng other 3 vials, it will be God moving on this earth. Amen? Hallelujah. Kasi papatayin na nila yung 2 prophets. There will still be 3 more vials that God Himself will be fighting. Hallelujah. To preserve this earth for the bride and the groom to come back to a new Eden restored. Amen? Praise be the name of God. Hallelujah. Let us sing the song, Be Magnified. Ilwalhati natin ating Panginoon sa lahat ng nakikita natin. Minsan parang ginagawa natin ng Diyos na napakaliit. Tapos ang problema natin, sobrang laki. Bakit hindi natin balik na rin? Glory. Hallelujah. Glory, Lord. Oh Lord, forgive me. June, come and finish the service. I have believed in a lie that you were unable to help me. Amen. But now, oh Lord, I see my wrong. Heal my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my song, Yes, Lord. oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified, oh Lord. You are highly exalted, and there is nothing you can't do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified. Hallelujah, Lord. Be magnified, oh Lord. You are highly exalted, Hallelujah. and there is nothing you can do. Hallelujah. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified, oh Lord. Be magnified. Sing it again for the last time. Hallelujah. Be magnified. Be magnified, oh Lord. You are highly exalted, Yes, Father. and there is nothing you can do. Yes, Lord. Oh Lord, Hallelujah.
Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Hallelujah. Amen. Glory. Glory. Palapakan natin ang Hallelujah. Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the God. Lord. Barjun, Hallelujah. meron pa ba tayong prayer request dyan na pahabol? At para tayo ay amen. Si Brother Albert, Ay, sama natin sa prayer. Brother Oo nga Albert. pala si Brother Albert. We miss Umutan him. natin. Sana Baka makarating. attend siya. At kung nanonood ka, Brother Albert, ay we miss you. And Sister Grace. Hallelujah. At sana maka-church kayo bukas. Amen. Amen. Sige. Brother Albert, meron pa bang ibang prayer request bukod kila Brother Albert? Brother Albert, ano ba? Pray natin na ating family day. Family Na Day. maging maayos lahat. Sige tayo, maupo. Maupo kayo. At and then we will have prayer. Hallelujah. Sino pa ba? Bukas. May and Brother Jomar. Of course, si Brother Benji na I think last Sunday na niya bukas. Alis na siya sa Wednesday ata. Let's pray for Ang him. Wednesday. Glory. Tayo manalangin. Hallelujah, Lord. Minsan pa kami ay nagpupuri, Lord, at papasalamat, Lord, sa iyong mensahe sa hapong ito, Panginoon, na kung saan, Lord, ay ang iyong mensahe, Panginoon, na kung saan, Lord, we believe it's only for the bride talaga. Sapagkat ito ay isang paghahanda, Panginoong Diyos, ng pag-agaw mo sa amin, Lord, sa huling panahon na ito, Lord, na kung saan ay the bride tunay will make herself ready for the second Hallelujah. coming of the Lord. Yes, Lord. At itong mensahe na to ang magbibihis sa amin at maghahanda sa amin para sa pag-agaw, dakilang pag-agaw na ito ng iyong nobya, Panginoon. At dalayan ko, Lord, na ang lahat ng ito ay magsilbing kalakasan, hidden food na sabi kanina, it's only for the bride. This food is only for the bride. Hallelujah. Sabi ng prophet, hallelujah, itong lahat ng ito ay, ang pagkain na ito ay para lang sa bride, Panginoon. Na siyang nagtitiwala at umaasa lamang, Lord, sa iyong biyaya sa amin, Panginoong Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord, sa iyong biyaya na ito na kung saan ay patuloy kami, Lord, na nagagalak, Panginoon, sa iyong mga binibigay sa aming mga pagkain. Hallelujah. Spiritual food for sa due season na ito na kung saan ay in due season, Lord, na kung saan ay napapanahon na itong pagkain ay ibigay sa iyong bride, sa iyong nobya, Panginoon, na sinabi mo rin, Lord, na itong pagkain ay hindi dapat ibigay kung kanino lang o sa baboy o sa anuman sapagkat yuyurakan lang nila ito. Pero itong pagkain ay talagang ay para sa iyong nobya na tatanggapin at mamahalin at ilalagay sa puso, Panginoong Diyos. Hallelujah. Sapagkat ito ay buhay tulad ni Jacob na wala siyang ibang ninais kundi makamtan itong eternal life nito, itong birthright na ito, Panginoong Diyos, na hallelujah ay paano niya makuha, paano ito makamtan, ay pinagkaloob mo ito at nirespeto mo, Lord, Hallelujah. ang puso ni Jacob, Panginoong Diyos, na ang kanyang talagang intention lang ay makamit ito sa kung anong pamamaraan. Hallelujah. At you bless Jacob, Panginoong Diyos, sa pag-respect niya dito sa birthright na ito, dito sa mensahe na ito
This is the message of the hour. Hallelujah. At salamat Lord sapagkat patuloy mong ginagamit ang aming pastor para ilatag to sa amin, Panginoong Diyos, at ibuo sa aming harapan at and by the help of the Holy Spirit, Lord, ay binibigay mo sa amin itong magnifying glass, Panginoong Diyos, na kung saan sumisilip, Panginoon, hanggang sa ikapitong silip, Panginoong Diyos. Hallelujah. And the deep call it unto the deep, Lord Jesus Christ. Na idudugtong kami hanggang doon sa dulo ng panahon ng aming Panginoon na ikaw, Panginoong Diyos. Hallelujah. Yes, Ang Lord. siyang nagko-connect nitong lahat, Hallelujah. Panginoon. Hallelujah. Nakita namin ng Wonderful, malinaw, Jesus. Panginoong Diyos, ang iyong mensahe. Hallelujah. At dumududong sa aming puso at kami nagagalak, Panginoong Glory. Diyos, sa mensaheng ito, Yes, Panginoon. Father. Panginoon, maraming pong salamat sa mga nanood ng live stream na ito. Pagpalain mo sila, Lord. Nawa kung ano mang mga katanungan sa kanilang mga kaisipan, ikaw po, Lord, ang siyang maghayag nito sa kanila, Panginoong Diyos. Magbigay ng clear understanding, Panginoon, sa kanilang mga katanungan. At dalangin din po namin patuloy, Lord Jesus, ang aming mga brothers and sister, Lord Jesus, like Brother Albert, Panginoong Diyos. Yes, Father. Dinalaw namin siya last time and we're so happy and glad, Lord, na talagang they're still okay. Hallelujah. At maaaring dahil lang talaga sa pag-travel, yun ang mga naging dahilan. And Yes, I Lord. thank you, Lord Jesus Christ, that He's okay, Lord, He's fine. And with Sister Grace, Panginoon. At we're so blessed din dahil nandyan yung kanyang tatay, si Tatay Anding, Panginoon, Yes, na nagsabi, Lord, one day, maka-attain siya at makapiling namin Yes, siya rito, Panginoong Father. Diyos. And I believe, and yan ang isa sa mga kagalakan ni Brother Albert, Panginoon, na makapiling ang kanyang, hindi lang mga kapatid, kundi ang kanyang mga magulang, Panginoong Diyos. Yes, Father. Kaya Lord, grant it, Father, pagpalaya mo ito, Panginoong Diyos, yung binanggit ni Tatay Anding, na siya ay maka-attend dito, makapag-church siya, makapakinig siya ng iyong mensahe, Panginoon. Amen. So be it, Lord God. Amen. And also, Brother Jomar and Sister May, Panginoong Yes, Diyos, Lord. we pray for them na sila'y maka-attend Hallelujah. tomorrow. Hallelujah. Anong mahadlang ng kaaway ay aming sinasaway ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Yes, Father. Hallelujah. Amen. At sa lahat pa, Hallelujah. Lord Jesus, na may kagalakang umaten, hallelujah, patnubayan mo po silang lahat na makarating dito bukas, Panginoong Diyos. Hallelujah. Amen. At gayon din po, Lord, ang aming pag-uwi ng aming pastor at yung mga uuwi pa, like Sister Emily, ingatan niyo sila sa kanilang pagbiyahe, Yes, paglalakad, patnubayan niyo po sila, Hallelujah. Panginoong Diyos. Kami na maiwan dito, Glory. Panginoon, patuloy niyo rin kami ingatan, patnubayan po sa lugar Oh, nito, glory. Lord. Marami pong salamat, Thank you, Lord, sa Jesus. mga katugunan ng aming panalangin. Hallelujah. Salamat sa kagalakan ng pusong ito, Panginoon, na binigay mo, Lord. Hallelujah, ng iyong mensahe, Panginoon. Muli ay aming kang pinagpapasalamat sa iyong kabutihan. Pagpalain mo rin po itong nalikop na salapi para Yes, sa Father. offering magamit sa gawain Hallelujah. ng iyong iglesia, Panginoon. Thank you Glory. so much. Bless us all, Father God. We bring back all the praises and glory and thanksgiving Hallelujah. in the name of Jesus Christ. This we pray. Amen. And amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. God bless you all. Glory. Hallelujah. Tawag ng tawag.